Magandang araw sa ating lahat. Kami ang ikalimang grupo at ngayon ay tatalakay namin ang mga estratehiyang pampagtuturo para sa aming isasagawang banghay aralin. Para sa aming layuning pampagkatuto, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay naasahang nauunawaan ng kahulugan ng maikling kwento at ang apat na mga katunggalian nito sa pagbuo ng isang maikling kwento. Nakapagbahagi ng sariling opinyon sa nabasang maikling kwento sa pamamagitan ng pagsusuri nito. Nakapagdudula ng mga maikling kwento batay sa binigay na kwento. Sa aming nilalaman at kagamitan, ang paksa namin ay ang maikling kwento, kagamitan pampagtuturo, TV, laptop, IMs, kartolina at ballpen, sanggunian, Filipino 9, Module 3, integrasyon sa ibang asignatura, panitikan, kasaysayan at literatura. Fokus sa halaga, napapahalagahan ang maikling kwento sa kasalukuyan. Isang magandang hapon sa ating lahat. Ako si Binibining Princess May Humawan at ngayon tatalakayin ko ang aming panimulang gawain. Sa aming panimulang gawain, una dito ay ang panalangin. Magtatawag ang guro ng isang estudyante upang panguluhan niya ang panalangin. Pagkatapos ng panalangin ay pagbati. Babatiin ng guro ang mga estudyante at ipapa-arrange niya ang mga upuan at ipapapulot ang mga basura at ipapaupuin na sila. Pagkatapos dito ay pagtatakda ng liban. Magtatanong ang guro kung sino ang lumiban sa kanyang klase sa pamamagitan ng pagtawag ng kanilang mga apelyido at kapag tinawag sila ay sasagot lamang sila kung ano ang kanilang nararamdaman ngayon. Halimbawa na lang ito kapag tinawag ko si Agoy, sasabihin ni Agoy na masaya. Pagkatapos ay pagtatakda ng alituntunin. Magtatakda ang isang guro ng isang alituntunin para sa kanyang klase. Pagkatapos naman ay ang pagsasanay. May ipapakita kaming presentation sa TV, tapos sasagutan lamang nila ito dahil 5 katanungan lamang po at sasagutan nila ito sa 5 minuto rin po. Pagkatapos ay ipapasa nila ang papel sa harapan. Pagkatapos ay pagbabalik-aral. Sa pagbabalik-aral, dito na magtatanong ang guro kung sino pa ang nakakaalala sa tinalakay kahapon o noong nakaraang linggo. Magbabalik-aral ang mga estudyante kung meron ba silang natutunan sa nakaraang talakayan. At yun lang po sa aming panimulang gawain. Okay, so magandang hapon sa ating lahat. Ako pala si Ginoon John Brian Tiltakan at ngayon ay tatalakay ko naman ang bahagi ko sa aming ginawang sa aming gagawing banghay aralin kung saan ito ang paganyak at gawain. Okay, so sa aming paganyak ay meron kaming inihandang laro na kung saan ginagamitan ng teknolohiya. Ang larong ito ay Palo Sebo. Dito sa aming paganyak ay dito namin mailalapat ang aming estratehiyang pampagtuturo na gamification. Ang gamification ay isang uri ng estratehiyang pampagtuturo na kung saan ay hindi lamang nag-i-enjoy ang mga bata, kundi kasabay na rin dito ang kanilang pagkatuto. Okay, so sa aming inihandang paganyak na laro, ito yung tinatawag na Palo Sebo. Ang Palo Sebong ito ay, ang klase ay mahati sa dalawang grupo, ang unang grupo at pangalawang grupo. Tapos ang kanilang gagawin ay meron silang, paunahan lamang sila na sasagot sa aking mga katanungan kung sino ang unang makasagot at tama ito ay tataas ang tao sa Palo Sebo na laro na ito. At kung sino naman ang matatalo ay merong kakibat na consequences para mas ma-enjoy ang aming inihandang paganyak. Okay, dito naman sa aming inihandang gawain, sa aming gawain ay meron kaming inihandang laro din na kung saan dito rin mailalapat namin ang aming estratehiyang pampagtuturo na gamification. Sa gawain ito ay meron kaming inihandang car racing game na kung saan dito magkakaroon ng ideya ang mga mag-aaral tungkol sa aming paksa dahil ang mga katanungan nito ay may kaugnayan sa aming paksang tatalakayin. Tapos dito din sa car racing game na ito o dito sa aming gawain ay meron kaming dito namin mailalapat ang aming gamification na teaching learning strategies. Magandang araw sa lahat. Ako po pala si Kenneth Juninayon at ngayon ay dadako tayo sa pagtatalakay.
So una, sa pagtatalakay ay itatalakay ko ang paksa patungkol sa maikling kwento. At susunod naman ay ibibigay ko ang 5 elemento ng maikling kwento. At pagkatapos ay magbibigay ako ng halimbawa patungkol ulit sa aming paksang maikling kwento. At pagkatapos naman ay bibigyan ko ng minuto o bibigyan ko ng oras ang estudyante dahil magtatanong ako patungkol sa aking itinalakay na maikling kwento. At sila ay magbibigay ng kanilang opinyon o magbibigay sila ng halimbawa patungkol sa kanilang natutuhan sa aming itatalakay. Ang magandang estratehiya na gagamitin namin ay ang discussion method. Dahil ang discussion method ay ito yung estratehiya na upang malaman natin kung ano talaga ang natutuhan ng estudyante patungkol sa paksang iyong itinalakay. Pagkatapos ng pagtatalakay ay ang paglalapat. Sa paglalapat, dito natin makikita at masusubok kung may natutunan ba ang mga estudyante sa ginawang pagtatalakay. Magtatanong kami, pagkatapos ng pagtatalakay, magtatanong kami kung meron pa bang katanungan o klarifikasyon. At kung wala na, ay may papagawa kami sa kanila. Gagawa sila ng maikling kwento at susuriin nila ito pagkatapos. Bibigyan namin sila ng 10 minuto upang matapos ito at pagkatapos ng 10 minuto ay ipapasa nila ito sa harapan. Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si John Michael P. Baysak. At ngayon, ang napili naming paksa ay patungkol sa maikling kwento. At ang estratehiya ang gamit namin ay discussion method. At ngayon, sa aming evaluation tungkol sa tinalakay, magpapagawa kami ng maikling kwento at isa sa dula ito. Igugrupo sa 3 grupo ang estudyante at papipiliin ng mga kwento. Magbibigay din kami ng rubrics para malaman nila ang kanilang mga puntos. At sa takdang aralin, magsaliksik kayo kung ano ang nobela at magbibigay kayo ng 5 halimbawa nito.